Ang mayaman kong asawa. Kabanata 471, ang pagdating ng Sage Confucian School. Nang marinig ito, ang mukha ni Chinyu ay hindi maiwasang kumislap na may bahid ng kataimtiman. Ang mga tao ng Hongyi School ay nakapasok na sa hangganan. Yung 10 half-step martial marquises. Chinyu? Nasaan ka ngayon? Napag-usapan ko na ito kay Commander Long, at plano kong hayaan kang pumasok sa military district para magtago muna, sabi ni Tito Wu sa malalim na boses. Kasabay nito, magpapadala kami ng mga tao para hulihin ang mga tao ng Hongyi School. Ito ay isang magandang ideya, ngunit hindi pumayag si Chinyu dito. Ito ay dahil wala nang masyadong oras para kay Chinyu. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtatago. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, kinailangan ni Chinyu na pumasok sa kalahating hakbang na kaharian ng Marquis sa lalong madaling panahon. Tito Wu, salamat sa iyong kabaitan. Huminga ng malalim si Chinyu. Ngunit hindi ako makakapasok ngayon sa military district. Si Uncle Wu sa kabilang linya ay natigilan at naguguluhan na nagtanong, bakit? Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, mayroong higit sa 1 buwan bago ang araw ng kasal ni Yan Ruozhou at Han Wei. Hindi ko kayang i-delay ito. Bagaman ligtas ang distrito ng militar, sa parehong oras, magkakaroon ng kakulangan ng mga mapagkukunan. Kaya, hindi ko matatanggap ang mabait mong alok. Si Uncle Wu sa kabilang dulo ay medyo walang imek, Chinyu, kung mamatay ka, wala nang matitira. Saglit na natahimik si Chinyu bago sinabing, mag-iisip ako ng countermeasure. Sa sandaling ito, lumakad na si kuya ko, na nasa hindi kalayuan. Ang kanilang bilis ay hindi maituturing na mabilis, ngunit tiyak na hindi ito mabagal. Tito Wu, hindi mo na kita kakausapin sa ngayon. May mga bagay pa rito. Pagkasabi nito, nagmamadaling ibinaba ni Chinyu ang telepono. Pagkatapos, tinitigan ni Chinyu ang grupo ng mga tao sa malayo, tahimik na naghihintay sa kanilang pagdating. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay nakarating na sila sa harap ni Chinyu. Ang pinuno ay isang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit. Ang kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang tindig ay pambihira. Ang ugali ng isang superior ay makikita sa isang sulyap. Sino ka? Nanguna si elder ko at malamig na nagtanong. Itinuro ni Chinyu ang water rhyme pagoda sa likod niya at sinabing, ako ang master ng pagoda na ito. Ikaw ang master ng pagoda na ito. Bahagyang napasimangot si elder ko. Malamig siyang bumantong hininga at sinabing, bakit hindi ko pa narinig na may master ang water rhyme pagoda na ito? Paumanhin, wala itong Panginoon noon, ngunit ngayon ay mayroon na, sabi ni Chinyu sa hindi alipin o pagmamalabas na paraan. Ang Sage Confucian School ay kilala bilang isang kagalang-galang at matuwid na sekta. Naniniwala ako na hindi ka kikilos na parang mga bandido, tama ba? Nakangiting sabi ni Chinyu. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni elder ko. Ang Sage Confucian School ay kilala na nagtipon ng lahat ng sage na Confucian na paaralan sa mundo, kaya natural na hindi sila gagawa ng anumang bagay tulad ng pandarambong. Gayunpaman, sa katotohanan, iyon ay isang anunsyo lamang sa labas ng mundo. Ang ginawa nila behind the scenes ay puro walang hiyang mga gawa. Cut the crap! Ang ating sekta ng Saint Confucian ay namuno sa Water Rhyme Tower na ito, malamig na sabi ng isang martial grandmaster. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Ngumiti siya at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong pagnakawan ito ng pilit. Hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng iyong sekta ng Saint Confucian? Basta papatayin kita, wala nang may-ari itong Water Rhyme Tower. Sa oras na iyon, hindi ito maituturing na pagnanakaw, nakangiting sabi ng Martial Grandmaster. Hindi mapigilan ni Chinyu na ipikit ang kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, ang mga uwak sa mundo ay kasing itim ng mga uwak, sabi ni Chinyu na nakangisi. Hindi nagalit si elder ko. Walang pakialam niyang sinabi, binata, ang lipunang ito ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Minsan, ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa isang buhay. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, paano kung handa akong ibigay ang Water Rhyme Pagoda ngayon? Sa tingin mo, may pagkakataon ka pa ba? Napaatras si elder ko.
Agad na pinunasan ng Martial Grandmaster ang kanyang kamao at naglakad patungo kay Chinyu. Anak, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili. Bago natapos ng Martial Grandmaster ang kanyang mga salita, nabasag na ni Chinyu ang kanyang ulo sa isang sampal. Sa tingin mo ba madali akong mabuli? Ngumisi si Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Saglit, walang kumibo. Upang patayin ang isang dakilang Grandmaster sa isang sampal, ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Elder Ko at malamig na sinabi, "Sino ka ba talaga?" "Ang pangalan ko ay Chinyu." Walang tinatago si Chinyu. Nang marinig ang pangalang ito, muling nagbago ang ekspresyon ng lahat. "Ikaw si Chinyu." Mahigpit na kumunot ang mga kilay ni Elder Ko. Mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang hindi mabilang na mga kaisipan. Napakabilis, binago ni Kuya Ko ang kanyang hitsura. Ngumiti siya at sinabi, "Kaya ikaw ang sikat na Chinyu. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang aming sekta ng Saint Confucianism ay palaging interesado sa iyo. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita." Nang makita ang mapanlinlang na anyo ni Elder Ko, napangisi si Chinyu sa kanyang puso. Kung ito ang nakaraan, tiyak na malilinlang si Chinyu sa kanyang mukhang ekspresyon. Ngunit ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na isang hanggal na bata sa nakaraan. Alam na alam ni Chinyu kung ano ang iniisip ni Elder Ko, itong matandang fox, sa kanyang isipan. "Chinyu, iniisip ko kung interesado kang sumali sa ating Saint Confucian School." Nakangiting sabi ni Elder Ko. Natahimik sandali si Chinyu bago sinabing, "Elder Ko, bakit hindi tayo dumiretso sa punto? Gusto mo itong water rhyme pagoda, tama ba?" Tanong ni Chinyu. Natigilan sandali si Elder Ko bago sinabi sa malalim na boses, "Tama. Ang water rhyme pagoda na ito ay napakahalaga sa aming paaralan ng Saint Confucian. Kung handa kang ibigay sa amin, kaya kung tuparin ang isang kondisyon mo." "Seryoso ka?" Tumaas ang kilay ni Chinyu at nagtanong. Tumango si Elder Ko at sinabing, "Talaga. Hanggat handa kang magbigay ng water rhyme pagoda sa Saint Confucian School." "Okay." Tumango si Chinyu. Sinabi niya sa malalim na boses, "Una, kailangan kong linangin sa water rhyme pagoda sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, maibibigay ko sa iyo ang water rhyme pagoda." Ngumiti si Elder Ko at sinabing, "Siyempre, walang problema." Nagpatuloy si Chinyu, "Pangalawa, gusto ko ng tangkay ng 10,000 taong gulang na damo." Nang marinig ito, halos lumuwa si Elder Ko ng isang subo ng dugo. 10,000 taong gulang na damo. Bakit hindi mo ito inagaw? Bagamat ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, sumang-ayon pa rin si Kuya Ko, "Sige, walang problema." Matapos makuha ang kumpirmasyon ni Elder Ko, hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, ang matandang bastard na ito ay walang intensyon na makipag-ayos kay Chinyu. Ang sekta ng Saint Confucian ay hindi kailanman sasang-ayon sa isang tangkay ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Isa lang ang dahilan kung bakit diretsong pumayag si Elder Ko, at iyon ay dahil hindi niya ito ibibigay sa kanya. Lahat ng sinabi niya ay delaying tactic lang. Ayos lang. Sa anumang kaso, wala akong intensyon na ibigay sa iyo ang water rhyme tower. Wala na tayong utang sa isa't isa, naisip ni Chinyu sa kanyang puso. "Chinyu? Paano ito? Ibabalik ko ang isang tao sa sekta ng Saint Confucianism para kumuha ng gamot," nakangiting sabi ni Elder Ko. Tumango si Chinyu at sinabing, "Siyempre, walang problema. Okay, hintayin mo lang ang mabuting balita," nakangiting sabi ni Elder Ko. Walang sinabi si Chinyu. Tumalikod siya at naglakad papasok sa Water Melody Pagoda. Malakas niyang isinara ang pinto. Ang kagalang-galang na bundok ng 5 bundok. Gumalaw ang isip ni Chinyu, at nahulog sa kanyang mga kamay ang Venerable Mountain of the 5 Mountains. Pagkatapos, dahan-daang itinulak ni Chinyu ang Venerable Mountain of the 5 Mountains pasulong, na nakaharang sa pintuan ng Water Rhyme Tower. Uwi.
Sa labas ng pinto, ang disipulo ng paaralan ng Saint Confucian ay hindi maiwasang magtanong, Elder Ku, bakit ka pumayag sa napakaraming bastos na kahilingan sa kanya? Tinulyapan siya ni Elder Ku at malamig na bumantong hininga, noon pa lang, halos mamatay na siya sa kamay nitong si Qin Yu. Kung kalabanan ko siya ng ulo, wala akong makukuhang benepisyo. Baka mamatay pa ako dito. Biglang na-realize ng kanyang mga subordinate, so it is a delaying tactic. Malamig na sinabi ni Elder Ku, ang iilan sa inyo, bumalik ka agad sa paaralan ng Saint Confucian at dalhin sa akin ang marquee weapon. Oo. Natanggap ng iilan sa kanila ang utos at tumalikod na para umalis. Sa pagtingin sa water rhyme tower na ito, hindi napigilan ni Kuya Ko ang paghaplos sa kanyang balbas at pagngisi. Gusto mo ng 10,000 taong gulang na damo. Gusto mo ang F***. Hinisya ni Elder Ko sa kanyang puso. Kabanata 472, ang tatlong purong sinaunang puno. Sa loob ng water rhyme tower, ang iniisip ni Qin Yu ay kapareho ng iniisip ni Kuya Ko. Gusto mo ng water rhyme tower? What the F*** do you want? Mahinang ngumuso si Qin Yu. Sa pakikipag-usap kay Elder Ko kanina, biglang naisip ni Qin Yu ang isang posibilidad. May lihim kayang nakatago sa ilalim ng water rhyme tower. Ang mga tauhan ni Elder Ko ay mangangailangan ng hindi bababa sa 12 oras upang bumalik sa Dongchuan upang makakuha ng mga reinforcement. Pinalak ni Qin Yu na gamitin ang 12 oras na ito upang subukan at makita kung ang sikreto ay nakatago sa ilalim ng Water Melody Pagoda. Matapos may handa ang lahat, nagsimulang magtrabaho si Qin Yu. Ang kanyang palad ay kumikislap ng liwanag, at ang mabangis na espiritual na enerhiya ay natipon sa kamao ni Qin Yu. Sa susunod na segundo, naghagis ng suntok si Qin Yu sa lupa. Boom! Nayanig ang buong lupa. Parang lindol ang nangyari. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lupa. Napakatigas ng lupa. Pagtingin sa mga bitek sa lupa, hindi mapigilan ni Qin Yu na mamatras sa takot. Kung ito ay isang ordinaryong lupa, ang suntok na ito ay malamang na yumanig sa buong lugar, tama ba? Nang walang mahabang oras para mag-isip, patuloy na kinuyam ni Qin Yu ang kanyang kamao at binasag ito sa lupa. Boom! Isa pang malakas na tunog. This time, bahagyang nanginig ang buong Shuiyon Tower. Damn it! Baka gusto ng batang ito na sirain ang Shuiyon Tower. Sa labas ng pinto, nagbago ang ekspresyon ng matandang Ko at hindi niya maiwasang magmura sa mahinang boses. Boom! Isa pang suntok. Matapos ang tatlong magkasunod na suntok, hindi pa rin mabasag ang lupa. Kakaiba. Hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Ano nga ba ang ginawa ng lupang ito? Paano ito magiging napakatibay? Kahit na ito ay bakal, hindi nito kakayanin ang tatlong suntok ni Qin Yu. Hindi ako naniniwala na hindi ko ito mababasag. Malamig na ngumuso si Qin Yu. Ang enerhiya sa kanyang buong katawan ay natipon, at ang kanyang mga kamao ay nagningning ng isang nakasisilaw na gintong liwanag. Ganap na simula banal na kamao. Kasabay ng galit na dagindong ni Qin Yu, nagsimulang umugaw ang lupa, at ang buong Water Rhyme Tower ay malapit ng gumuho. Crash! Ang lupa ay parang balat ng itlog nang bumagsak ito patong-patong. Nakikita ng isa na may isa pang mundo sa ilalim ng lupa. Talagang nakatago ang sikreto sa ilalim ng Harmony Pagoda. Agad na tuwang-tuwa si Qin Yu. Ang lupa ay kumikislap na may madilim na liwanag, at isang kakaibang aura ang bumulwak. Ang pagtaas ng panloob na chi na dala ng Harmony Pagoda ay nagmula sa ilalim ng lupa. Hindi na masyadong nag-isip si Qin Yu at agad na tumalon pababa. Sa ilalim ng Water Melody Pagoda, may madilim na berdeng ilaw. Sinundan ni Qin Yu ang liwanag at naglakad pasulong. Ilang sandali pa ay nahanap na niya ang pinanggagalingan ng liwanag. May nakita siyang maliit na punong kasing laki ng palma sa harapan niya. Ang katawan ng puno ay kumikinang at translucent na berde, at naglalabas ito ng mga alon ng panloob na chi tulad ng Dao Enlightenment Tea. Habang papalapit siya sa maliit na puno, naramdaman ni Qin Yu na biglang naging malinaw at maliwanag ang kanyang kalagayan, at naging malinaw ang lahat. Ang sekreto ng Water Rhyme Tower ay nagmumula sa maliit na punong ito.
Napatingin si Chinyu sa maliit na madilim na berdeng puno at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik. Hanggat inaalis ko ang maliit na punong ito, wala nang halaga ang Water Rhyme Tower na ito. Ang nakuha ng matalinong paaralan ng Confucian ay magiging isang walang laman na kabibi. Hinisya ni Chinyu sa kanyang puso. Sa pag-iisip nito, agad niyang iniunat ang kanyang kamay at naghanda na kunin ang maliit na punong ito. Gayunpaman, nang malapit ng hawakan ng kamay ni Chinyu ang maliit na puno, isang malaking sable ang lumitaw sa hangin. Agad na pinilit ng sharp saber light na bumalik si Chinyu. Walang sino man ang pinapayagang makalapit sa tatlong purong sinaunang puno. Isang malamig na boses ang nanggaling sa hindi kalayuan. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng lumang damit na naglalakad. Ito ay, isang tagapangalaga. Hindi maiwasan ni Chinyu na matigilan. Sinasabi na ang pinakamataas na kayamanan ay magsilang ng isang espiritong katawan na responsable sa pagprotekta sa kayamanan. Ang espiritong katawan na ito ay kilala bilang The Guardian. Narinig na ni Chinyu ang tungkol sa Guardian, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Nang makita niya ito ngayon, natural siyang nabigla. Kaya ito ay tinatawag na tatlong purong sinaunang puno, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa tagapangalaga at sinabi sa tono ng pakikipag-ayos, ang tatlong purong sinaunang punong ito ay napakahalaga sa akin. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Agad na sumigaw ang tagapangalaga, walang sino man ang pinahihintulutang makalapit sa tatlong dalisay na sinaunang puno. Pagkasabi niyan, tumaga ulit siya mula sa langit. Si Chinyu ay nagmamadaling tumalon sa gilid at bangulong, medyo mainit ang ulo. Umalis ka dali. Hinawakan ng Guardian ang mahabang sable sa kanyang kamay at itinutok ito kay Chinyu. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, mukhang hindi ko maalis ang tatlong purity na sinaunang punong ito nang hindi ka natatalo. Kung ganoon, masasaktan lang kita. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Chinyu. Halika, tingnan ko kung ano ang kaya mong gawin bilang isang Dao Protector. Gumisi si Chinyu. Swoosh! Ang Dao Protector ay agad na naghagis ng bakal na kutsilyo kay Chinyu. Ang mga paa ni Chinyu ay tumapak sa lupa at lumiit ng 1 pulgada, madaling nakaiwas dito. Sa sumunod na segundo, dumating ang kamao ni Chinyu sa harap ng ulo ng Dao Protector. Paumanhin sa pagkakasala sa iyo. Ang gintong kamao ay mabangis na nabasag patungo sa ulo ng tagapangalaga sa lakas ng pagdurog sa isang patay na sanga. Sa isang malutong na tunog ng pag-crack, ang ulo ng Guardian ay direktang sumabog at ang kanyang katawan ay bumagsak ng diretso. Pagkatapos nito, nawala ang kanyang katawan sa manipis na hangin. So fasad lang ito, hindi napigilan ni Chinyu na mapaungol habang nakatingin sa nahulog na tagapag-alaga. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Chinyu patungo sa tatlong purity na sinaunang puno. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, isa pang steel saber ang lumitaw sa hangin. Ang sable strike na ito ay mas malakas kaysa dati. Ang nakakatakot na saber light ay nag-iwan ng mga puting marka sa katawan ni Chinyu. Walang sino man ang pinahihintulutang makalapit sa tatlong dalisay na sinaunang puno. Umalis ka dali. Tumunog na naman ang pamilyar na boses na iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu nang muling lumitaw ang Dao Protector. Paano ito nangyari? Agad na sumigaw si Chinyu. Napatay niya ang isa, kaya bakit lumitaw ang isa pa? Nang walang anumang oras para mag-isip, ginamit muli ni Chinyu ang parehong pakulo at binasag ang ulo ng Dao Protector sa mga piraso. Gayunpaman, nang malapit na si Chinyu sa tatlong purity na sinaunang puno sa ikatlong pagkakataon, muling isinilang ang tagapagtanggol ng Dao. Katulad noon, 11 beses na sunod-sunod na pinatay ni Chinyu ang Dao Protector, ngunit hindi pa rin niya nakuha ang tatlong puridad na sinaunang puno. May mali. Huminga ng malalim si Chinyu habang nakatingin sa Dao Protector na muling nagkatawang tao sa 12 beses. Tila sa tuwing muling nabubuhay ang tagapagtanggol ng Dao, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Ang Dao Protector na lumitaw sa unang pagkakataon ay hindi kayang saktan si Chinyu. Ang kanyang mahabang sable ay dumapo sa katawan ni Chinyu, ni hindi nag-iiwan ng kahit isang puting spot.
Ngunit ang Dao Protector na nagpakita sa ika-11 beses ay nagawang makalusot sa depensa ng katawan ni Chinyu. Boom! Pinasag ng isa pang suntok ang ulo ng Dao Protector. Gayunpaman, wala pang kalahating minuto, lumitaw muli ang Dao Protector. Hindi ito gagawin. Kung magpapatuloy ito, siguradong pagod na pagod ako dito. Medyo pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Tinitigan niya ang 3 purong sinaunang puno sa di kalayuan at bumulong sa mahinang boses, dapat na ba akong sumuko? Talagang hindi. Hanggat nakuha niya itong 3 purong sinaunang puno, may kumpiyansa si Chinyu na tumuntong sa kalahating hakbang na Marquee Realm bago ang ika-9 ng Setyembre. Sa makatuwid, kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa 3 purong sinaunang puno kahit na ano. Kabanata 473 ay natagpuan na sa wakas. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ang 3 purong sinaunang puno. Muling tumunog ang mabangis na sigaw na iyon, at naglunsad ito ng mas mabangis na pag-atake patungo kay Chinyu. Umiwas si Chinyu habang nag-iisip ng countermeasures. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lakas ng Dao Protector ay tumaas ng husto, at ito ay malapit pa sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Si Chinyu ay multitasking, at sa huli, sinamantala ng Dao Protector ang pagkakataon. Klang! Isang mabangis na talim ng bakal ang malakas na tumama sa balikat ni Chinyu. Agad na lumitaw ang isang madugong peklat sa kanyang balikat, at maging ang kanyang mga buto ay bahagyang napinsala. Hindi ito gagawin. Kung magpapatuloy ito, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong kunin ang 3 puridad na sinaunang puno. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang Dao Protector na ito ay magiging napakahirap pakitunguhan. Hindi uubra kung susubukan kong agawin ito sa pamamagitan ng puwersa. May naiisip lang akong paraan para madaig siya. Nanliit ng 1 pulgada ang mga paa ni Chinyu nang umatras siya ng napakabilis. Inilabas niya ang kanyang Divine Sense sa pagtatangkang makahanap ng mahinang lugar sa katawan ng Dao Protector na ito. Sa kasamaang palad, ang tagapagtanggol ng Dao na ito ay isang espiritong katawan lamang, kaya wala siyang mahanap na kahit anong mahinang lugar. Bang! Ang isa pang talim ng bakal ay dumaan sa noo ni Chinyu at tumama sa malaking bato sa kanyang katawan. Nabasag ang malaking bato sa isang tunog. Napaatras si Chinyu ng ilang hakbang at hindi napigil ang panasa ng pawis sa kanyang noo. Buzz! Ang Dao Protector ay muling lumalapit sa bilis ng ilang beses na mas mabilis. Si Chinyu ay walang mapagtataguan at may kuyam lamang ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Boom! Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang Golden Fist at binasag ito sa ulo ng Dao Protector. Sa pagkakataong ito, ang tagapagtanggol ng Dao ay hindi direktang nahiwalay ngunit napaatras lamang ng ilang hakbang. Nako! Nang makita ang sitwasyong ito, mas nabahala si Chinyu. Kung siya ay papatayin muli, si Chinyu ay hindi magiging katugma ng muling ipinanganak na Dao Protector. Umalis ka dali. Ang Dao Protector ay tila nagalit kay Chinyu. Hinawakan niya ang bakal na kutsilyo sa kanyang kamay at hindi maayos na nilaslas siya. Si Chinyu ay hindi nang ahas na patayin siya, ni hindi siya nang ahas na lumaban ng direkta. Siya lang ang makakaiwas sa lahat ng dako. Ang paligid ay nagkawatak-watek. Sa isang maikling sandali, ito ay lubhang magulo. Ang pag-atake ng Dao Protector ay wala pa ring intensyon na huminto. Hindi siya titigil hanggat hindi napipilitang umatras si Chinyu. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Chinyu. Nagulat siya nang makitang tila kakaiba ang paligid. Ang malaking bato na iyon ay malinaw na nabasag ngayon lang, ngunit ngayon ito ay talagang buo. Tinitigan ni Chinyu ang malaking bato na iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Mabilis niyang pinagmasdan ang paligid. Gaya ng inaasahan, unti-unting bumabawi ang kapaligiran na ginulo ng Dao Guardian. Naiintindihan ko. Nang makita ang eksenang ito, biglang naintindihan ni Chinyu. Sa kapaligirang ito, hindi lamang ang Dao na tagapag-alaga ay maaaring muling ipanganak, ngunit lahat ng bagay sa kapaligiran ay muling ipanganak. At ang Dao Guardian ay parang malaking bato, bahagi lang ng kapaligirang ito. Naiintindihan ko. Tumalon si Chinyu sa hangin.
Maling landas ang tinahak ko at naisip kong ang problema ay ang Dao Protector, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Sa katotohanan, ang tunay na problema ay ang kapaligiran. Sa madaling salita, isang forma sayon ang naset up dito. Hanggat ang forma sayon ay hindi nasira, lahat ng nasa loob ay maaaring muling ipanganak ng walang katiyakan. Kahit anong formation may core. Hanggat nasira ang core, natural na mawawala ang Dao Protector. Isang nakakagaan ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chinyu. Umalis ka dali. Ang Dao Protector ay muling nilapitan si Chinyu. Ang mga paa ni Chinyu ay lumiit ng 1 pulgada habang siya ay patuloy na umiiwas. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang banal na kahulugan, na sumasakop sa buong kapaligiran sa pagtatangkang hanapin ang core ng formation. Klang! Sa ganoong sitwasyon, ang bilis ni Chinyu ay biglang nabawasan ng malaki. Muling nilaslas ng Dao Protector ang dibdib ni Chinyu. Hindi ito pinansin ni Chinyu. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa paghahanap ng mata ng forma sayon. Maaaring kristal iyon. Kumunat ang noo ni Chinyu at tumingin sa kristal na kumukutitap sa hindi kalayuan. Wala siyang lakas ng loob na kumpirmahin, kaya nahawakan na lang niya ang gintong ilaw sa kanyang kamay at sumuntok. Nabasag ang kristal, ngunit ang tagapagtanggol ng Dao ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala. Hindi talaga. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ito ay totoo. Ang mata ng formation ay hindi gaanong kapansin-pansin. O ito ba ang piraso ng graba? Si Chinyu ay parang isang langaw na walang ulo, na patuloy na sinisira ang kapaligiran. Sa loob ng isang buong oras, hinihingal na si Chinyu dahil sa pagod, ngunit hindi niya nakita ang formation ay. Sa halip, ikinagalit niya ang Dao Protector. Kakaiba. Pinunasan ni Chinyu ang pawis sa kanyang noo habang siya ay tumakas. Medyo hindi magandang tingnan ang kanyang ekspresyon. Lahat ng bagay sa paligid, malaki at maliit, ay nagkapira-piraso, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang lokasyon ng core ng formation. Nasaan ang ubod ng forma sayon, ungol ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi maiwasan ng mukha niya ang pag-aalala. Kung magpapatuloy ito, natakot siya na dito talaga siya mamatay. Buzz! Ang bakal na talim ng Dao Protector ay walang awa na tumama sa ulo ni Chinyu. Agad na naramdaman ni Chinyu na parang tinamaan ng malakas na suntok ang kanyang utak, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Damn it! Ang pagkilos na ito ay lubos na nagpagalit kay Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang gintong kamao at bigla itong binasag patungo sa Dao Protector. Sa suntok na ito, tuluyang natamba ang Dao Protector at dahan-daang nawala sa kapaligiran ito. Gayunpaman, wala pang kalahating segundo, lumitaw muli ang tagapangalaga. At sa pagkakataong ito, ang lakas ng tagapangalaga ay umabot sa hindi kapani-paniwalang yugto. Half-step martial marquee. Naramdaman ng panloob na chi ng guardian, ang mukha ni Chinyu ay sobrang pangit. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi ganoon kadaling talunin ang isang half-step martial marquee. Umalis ka dali. Angle ng guardian. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya at tumingin sa tagapag-alaga sa kanyang harapan na may seryosong ekspresyon. Sa sandaling ito, biglang tila may naisip si Chinyu. Nagningning ang kanyang mga mata at itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang matayog na Water Rhyme Tower. Pwede bang, ang Water Rhyme Tower ang ubod ng forma sayon na ito? Ulalas ni Chinyu. Maliban dito, wala nang maisip si Chinyu ng iba pang posibilidad. Sabi nga sa kasabihan, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Ang core ng array na ito ay maaaring ang Water Rhyme Pagoda na ito. Whatever, I can only fight to death. Huminga ng malalim si Chinyu at bumulong sa mahinang boses. Sa pag-iisip nito, nanginginig ang kanyang mga paa at nagmamadaling tumalon. Sa isang paglukso, dumating si Chinyu sa ibabaw ng Water Rhyme Pagoda. Pagkatapos, inalis niya ang kagalang-galang na bundok ng 5 bundok at lumabas ng pinto. Sa labas ng pinto, si Elder Ko ay nakatingin kay Chinyu na may sabik na mga mata. Matapos makitang umalis si Chinyu, ngumiti si Elder Ko at sinabing, Chinyu, kumusta na? Tapos na ba? Walang sinabi si Chinyu. Siguradong hindi papayag si Elder Ko na sirain ang Water Rhyme Pagoda. Hindi na ma-play out ang eksenang ito.
Siyempre, walang saysay na subukang paboran si kuya ko. Nanginig ang mga paa ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin. Tinitigan niya ang Water Melody Pagoda, ang buong katawan niya ay umaalon sa lakas. Nanatili ang gintong liwanag sa himpapawid, na para bang lumitaw ang pangalawang araw. At ang gintong liwanag na hawak sa kanyang kamao ay nagbuga ng matinding pagpigil. Nang makita ang eksenang ito, agad na naramdaman ni Elder Ko na hindi maganda ang hitsura. Medyo kinakabahan niyang sinabi, Chinyu, ano? Ano ang gusto mong gawin? Hindi siya pinansin ni Chinyu at bumulong, subukan ko lang. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, bumagsak ang kamao ni Chinyu sa Water Rhyme Tower. Boom! Sa isang iglap, ang buong Water Rhyme Tower ay malapit ng gumuho, at hindi mabilang na mga piraso ng graba ang nahulog. Chinyu, ano ang pinagsisikapan mong gawin? Agad na nabalisa si Elder Ko. Napapalibutan ng liwanag ang palad niya, at may balak siyang umatake. Walang pakialam si Chinyu kay kuya ko. Kaya lang niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para durugin muli ang Water Melody Pagoda. Boom! Sa ilalim ng suntok na ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ng Water Melody Pagoda at nagsimulang gumuho. Kabanata 474, Sinaunang Puno sa Kamay. Sa pagtingin sa gumuhong Shuiyun Pagoda, agad na nabalisa si Elder Ko. Chinyu? F***seek me. Naghihigpit ang mga estudyante ni Elder Ko habang nagmumura. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad habang siya ay sumusugod patungo kay Chinyu. Agad na ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kamao at umaban. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang figure ni Chinyu ay agad na umatras ng ilang hakbang. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya habang umaagos ang sariwang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Si Elder Ko ay, pagkatapos ng lahat, isang half-step martial marquee. Higit pa rito, ang kasalukuyang kalagayan ni Chinyu ay hindi maganda. Natural, dehado siya. Papatayin kita. Anggel ni Elder Ko. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Nagmamadali siyang tumapak sa lupa at lumiit ng 1 pulgada. Mabilis siyang sumugod sa mga guho at nakarating sa ibaba ng unang antas ng Water Rhyme Pagoda. Sa sandaling ito, ang kapaligiran dito ay lubhang nagbago. Nawala na ang mala-landscape na eksena kanina. Ang pumalit dito ay isang maputik na eksena. Ang Dao Protector ay nawala rin ng walang bakas. Tulad ng inaasahan. Tuwang-tuwa si Chinyu. Tama ang taya niya. Ang Water Rhyme Tower ay ang core ng array. Nagmamadaling naglakad si Chinyu papunta sa 3 purity na sinaunang puno at inabot ito upang bunutin ito, pinalamanan ito sa kanyang spatial artifact. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Papatayin kita. Ang boses ni Elder Ko ay nanggaling sa labas. Solemn na ang ekspresyon ni Chinyu, at sinabi niya sa mahinang boses, kailangan muna nating mag-isip ng paraan para makatakas. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, ginamit ni Chinyu ang kanyang panloob na chi, at muling gumamit ng lumiliit na lupa sa 1 pulgada, tumakas. Gusto mong tumakbo. Sa iyong mga panaginip. Pagtingin kay Chinyu na tumatakbo palayo, napakalamig ng ekspresyon ni kuya ko. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at mabilis na hinabol siya. Gayunpaman, ang pagliit ng lupa ni Chinyu sa 1 pulgada ay isang makajos na kasanayan. Paano maihahambing sa kanya si kuya ko? Lalong lumaki ang distansya nilang dalawa. Wala pang 5 minuto, tuluyan nang nawala si Chinyu sa paningin ni kuya ko. Huminga ng malalim si Elder Ko, napakalamig ng kanyang ekspresyon. Mabilis ding naabutan ng mga katabi niya. Elder Ko, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isa. Isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa matandang mukha ni kuya ko. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, papatayin ko talaga siya. Pumunta sa airport. Hindi ako naniniwala na makakatakas siya hanggang sa dulo ng Earth. Uwi. Sa kabilang panig, si Chinyu ay naglakas loob lamang na huminto pagkatapos tumakas ng 12 milya. Sa oras na ito, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na naubos, at siya ay bumagsak sa lupa nang walang lakas na magsalita.
Ang pagkonsumo ng pag-urong ng lupa sa 1 pulgada ay napakahusay, at hindi siya makahawak ng masyadong mahaba. Mag-iisip ako ng paraan para umalis muna sa Dongchuan. Huminga ng malalim si Chin Yu. Nagmamadali siyang pumara ng kotse at nagmamadaling tinungo ang airport. Sa daan, sinubukan ni Chin Yu na magpadala ng mensahe sa Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Pavilion Master, may problema ako ngayon. Naprovoke ko ang St. Confucian School at ang Hongyi School. Pwede ba akong pumunta sa Medicine God Pavilion para magtago? Pansamantalang tanong ni Chin Yu. Pagkatapos ng lahat, ang paaralan ng St. Confucian ay ang numero 1 sekta sa Hilaga. Ang Hongyi School ay mayroong 10 half-step martial marquises na nagkusa. Hindi alam ni Chin Yu kung kakayanin ito ng Divine Alchemist Pavilion. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot ang Pavilion Master, okay. Maikling salita pa rin iyon, ngunit napabuntong hininga si Chin Yu. Kailangan kong guluhin muli ang Divine Alchemist Pavilion. Napangiti si Chin Yu sa kanyang puso. Hindi gaanong alam ni Chin Yu ang tungkol sa lakas ng Divine Alchemist Pavilion. Ang alam lang niya ay napakalakas ng kanilang koneksyon. Ngunit mahirap sabihin kung ang bagay na ito ay kakayanin. Nakarating na sila sa airport. Bumili si Chin Yu ng pinakamabilis na eroplano at sumugod patungo sa bayan ng Qinghe. Wala pang 5 minuto matapos sumakay si Chin Yu sa eroplano, dumating na rin sa airport si Kuya Ko at ang iba pa. Sa mga koneksyon ng paaralan ng St. Confucian, hindi mahirap maghanap ng tao. Sa makatuwid, mabilis na nalaman ni Elder Ko ang patutunguhan ni Chin Yu. Bayan ng Qinghe. Pinaikit ni Elder Ko ang kanyang mga mata. Pupunta siya sa Divine Alchemist Pavilion, sabi ng katabi niya sa malalim na boses. Gumuso si Elder Ko at sinabing, paano kung pupunta siya sa Divine Alchemist Pavilion? Kung sasalungat siya sa aming paaralan ng St. Confucian, mamamatay lamang siya. Pagkatapos, bumili si Kuya Ko ng tiket sa eroplano at dumiretso sa Qinghe Town. Uwi. Sa eroplano, sa wakas ay nakapagpahinga na si Chin Yu. Malapit na iyon, bumantong hininga si Chin Yu. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang 3 puridad na sinaunang puno, kaya ang lahat ay hindi nawala ng kabuluhan. Hanggat mayroon akong 3 puridad na sinaunang puno at ang mga halamang gamot mula sa banal na Alchemist Pavilion, hindi ito dapat maging mahirap na humakbang sa kalahating hakbang na Martial Marquis Realm. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Chin Yu ang mapangiti. Sa masayang ngiti na ito, mabilis na nakatulog si Chin Yu. Nang muling magising si Chin Yu, nakarating na siya sa airport. Hindi nang ahas si Chin Yu na mag-aksaya ng oras. Pumara siya ng kotse at dumiretso sa Divine Alchemist Pavilion. Masasabing si Chin Yu at ang nakatatandang ko ay nasa harap at likod na paa. Wala pang kalahating oras ang pagkakaiba ng oras. Elder Ku, ang pagpunta sa Divine Alchemist Pavilion ay may malaking kahalagahan. Bakit hindi? Batiin muna natin ang Sect Master. Sabi ng katabi. Malamig na bumantong hininga si Elder Ku at sinabing, hindi na kailangan. Kung hindi siya magbibigay ng mukha, hindi pa huli ang lahat para hanapin ang Sect Master. Uwi. Muli siyang bumalik sa Divine Alchemist Pavilion. Nakatayo sa bakana ng Divine Alchemist Pavilion, ang halimuyak ng gamot na umani sa kanyang mukha ay hindi maiwasang huminga ng malalim si Chin Yu. Elder Chin. Matapos makita si Chin Yu, hindi mabilang na mga parmasyutiko ang lumapit upang batiin siya. Elder Chin, bumalik ka na. Elder Chin, mula nang umalis ka, may mga walang katapusang alamat. Masyado kang kahanga-hanga. Elder Chin. Pinalibutan ng lahat si Chin Yu, kinuha si Chin Yu bilang kanilang idolo at huwaran. Isa-isang tumugon si Chin Yu ng magalang. Pagkaraan ng mahabang panahon, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nakarating sila sa Pavilion Masters Building. Ibinuka ni Chin Yu ang kanyang bibig at sisigaw na sana nang dumating ang boses ng medicine boy mula sa itaas, Elder Chin, halika. Matagal ka nang hinihintay ng Pavilion Master. Nang marinig ang boses na ito, napakamot ng ulo si Chin Yu sa kahihiyan. Tumalon siya ng malalim sa gusali. Nakita niya ang Pavilion Master na nakaupo doon na may hawak na tasa ng itim na tsaa. Lord Pavilion Master.
Lumakad si Chinyu at bahagyang yumoko. Itinuro ng Pavilion Master ang upuan gamit ang kanyang baba at sinabing, "Maupo ka." Si Chinyu ay nagmamadaling umupo sa tapat ng Pavilion Master. Walang sinabi ang magkabilang panig, at medyo awkward ang atmosphere. Pagkaraan ng ilang sandali, binasag ni Chinyu ang deadlock at sinabing, "Lord Pavilion Master, gusto kong hiramin ang mga halamang gamot ng Divine Alchemist Pavilion. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang mga ito sa iyo sa lalong madaling panahon." Sumulyap ang Pavilion Master kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, "Hindi na mabisa sa iyo ang mga ordinaryong halamang gamot ngayon." Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, "Oo, hindi ko alam kung bakit, ngunit kailangan ng aking dantian ng maraming chi, espiritual na enerhiya." Ang Pavilion Master ay dahan-daang tumayo at sinabing walang pakialam, "Kung gusto mong pagbutihin ang iyong paglilinang sa maikling panahon, may isang paraan lamang." Nagmamadaling tumingin si Chinyu sa Pavilion Master, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Iniabot ng Pavilion Master ang kanyang jade finger at itinuro ang malayong bodega. "Maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo ang lugar na iyon, walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Nang marinig ito, agad na nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Warehouse. Kailangang malaman ng isa na ang lahat ng mga halamang gamot sa Divine Alchemist Pavilion ay ipinanganak mula sa bodega na iyon. Ang densidad ng chi, espiritual na enerhiya sa loob ay lampas sa imahinasyon. Kabanata 475, Hindi ka kwalipikado. Tuwang-tuwang tumayo si Chinyu at medyo tuwang-tuwa, "Pavilion Master, totoo ba ang sinabi mo?" Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, "Ano sa palagay mo?" Hindi man lang alam ni Chinyu kung ano ang sasabihin kahit sandali. Nagmamadali siyang yumuko at magalang na sinabi, "Salamat, Pavilion Master, ang iyong dakilang kabaitan." Tama na. Pinutol ng Pavilion Master ang mga salita ni Chinyu. Pinalaki niya si Chinyu at walang pakialam na sinabi, "Pero may hiling ako." Agad na tumango si Chinyu at sinabing, "Hayaan na ang isang kahilingan, magagawa ng 10 kahilingan." Huwag magmadaling sumang-ayon. Sabi ng Pavilion Master na may mahinang ngiti. Ang kahilingang ito ay hindi simple. Nakangiting sabi ni Chinyu, "Pavilion Master, malaki ang naitulong mo sa akin. Kahit na gusto mo akong umakyat sa bundok ng mga kutsilyo o sa dagat ng apoy, payag ako." Hindi na nagsalita pa ang Pavilion Master. She said indifferently, walang nagmamadali. "Maaga pa naman. Ipapaalam ko sa iyo pagdating ng panahon." Okay. Masiglang tumango si Chinyu. Sa sandaling ito, tila may naisip si Chinyu. Dali-dali niyang inilabas ang 3 purong sinaunang puno at ibinigay sa Pavilion Master. "Lord Pavilion Master, ito ay isang kayamanan na ngayon ko lang nakuha. Ito ay tinatawag na 3 purong sinaunang puno," sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, isang pahiwatig ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Pavilion Master. Kinuha niya ang 3 purong sinaunang puno at maingat na sinuri ito. Ang 3 purong sinaunang puno sa kamay ng Pavilion Master ay kumikislap na may esmeralda berdeng ilaw, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa Pavilion Master's fair at malambot na kamay. Ito talaga ang 3 purong sinaunang puno. Lalong nagulat ang Pavilion Master. "Kailangan mong itago ng mabuti ang bagay na ito," sabi ng Pavilion Master sa malalim na boses. "Kapag ito ay kumalat, ito ay tiyak na makakaakit ng isang sakuna." Nang makita ang seryosong ekspresyon ng Pavilion Master, hindi nang ahas si Chinyu na maging pabaya. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, "Tayong dalawa lang ang nakakaalam tungkol sa 3 purong sinaunang punong ito." Sa puntong ito, medyo may pag-aalinlangan na sinabi ni Chinyu, "Pavilion Master, alam mo ba ang pinagmulan ng 3 purong sinaunang punong ito?" Natahimik sandali ang Pavilion Master bago siya dahan-daang nagsabi, "Sinasabi na ang 3 puridad na sinaunang puno ay isang banal na puno na ginagamit ng mga Taoist upang maunawaan ang Tao. Ang punong ito ay may napakalakas na rate ng paglago, at ang mga epekto nito ay tataas din." Pagkatapos sabihin iyon, pinalaki ng Pavilion Master ang 3 purity na sinaunang puno sa kamay ni Chinyu at nagpatuloy, "Ang puno na nasa kamay mo ay nasa embryonic na anyo pa rin nito.
Maraming puwang para lumago ito sa hinaharap. Isang embryonic form lang ang nagkaroon ng ganoong epekto. Kung ito ay lumago at nagkaroon ng hugis, hindi ba ang epekto ay lampas sa imahinasyon? Itapon mo na, sabi ng Pavilion Master. Tandaan mo ang aking mga salita. Ang tatlong purong sinaunang punong ito ay hindi dapat kilalanin ng ikatlong tao. Kung hindi, tiyak na makakaakit ito ng sakuna. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi kita mapoprotektahan. Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, naiintindihan ko, Pavilion Master. Habang nag-uusap pa lang silang dalawa ay biglang bumangga ang isang medicine boy. Pavilion Master, ang elder ko ng Sage Confusion School ay humihiling ng madla, mahinang sabi ng medicine boy. Napangiti si Chinyu at sinabing, nandito siya para hanapin ako. Hindi nagulat ang Pavilion Master. Tinulyapan niya si Chinyu at sinabing, magpahinga ka muna. Ihahatid kita sa bodega mamayang gabi. Okay. Tumango si Chinyu. Pagkatapos, nag-aalala niyang sinabi, Panginoon Pavilion Master, ikaw. Mag-ingat ka. Walang sinabi ang Pavilion Master. Ang kanyang katawan ay kasinggan ng isang lunok habang siya ay bahagyang tumalon pababa mula sa pavilion. Uwi, sa bulwagan. Si elder ko at ilang mga disipulo ng sagradong paaralan ng Confucian ay nakaupo doon at umiinom ng tsaa. Naghain ng tsaa ang ilang pharmacist sa tabi nila at hindi nang ahas na maging pabaya. Sa sandaling ito, bahagyang pumasok ang Pavilion Master. Nang makita ang Pavilion Master, mahinang ngumiti si elder ko at tumayo, pagbati, Pavilion Master ng Divine Medicine Pavilion. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, at pagkatapos ay umupo sa tapat ni elder ko. Dumiretso siya sa punto at sinabing, bakit pumunta si elder ko sa may Divine Medicine Pavilion? Natahimik sandali si elder ko, at pagkatapos ay nagsabi, Pavilion Master, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Dumating ako sa oras na ito para humingi ng isang tao. Magtanong ng isang tao. Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master. Tumango si elder ko at sinabi, alam kong pinapaboren mo si Chinyu, ngunit sinira ng Chinyu na ito ang isang mahalagang kayamanan ng ating sekta ng Saint Confucian. Kung hindi ako maghihiganti, I swear hindi ako magiging tao. Humigop ng tsaa ang Pavilion Master at walang sinabi. Nang makita ito, nagpatuloy si elder ko, Pavilion Master, hindi ko alam kung anong relasyon mo sa Chinyu na iyon, ngunit ang Chinyu na ito ay manggugulo. Kung iingatan mo siya, magdadala siya ng kapahamakan sa Divine Alchemist Pavilion sooner or later. Nang marinig ito, sa wakas ay itinaas ng Pavilion Master ang kanyang ulo. Pinalaki niya si kuya ko at sinabing, tinatakot mo ba ako? Hindi direktang sinagot ni elder ko ang tanong na ito. Sa halip, sinabi niya, alam ko na si Chinyu ay isang elder ng iyong gamot na God Pavilion, ngunit, dahil alam mo na siya ay isang elder ng ating gamot na God Pavilion, bakit ka pumunta dito para hingin siya? Pinutol ng Pavilion Master ang mga salita ni elder ko. Agad na naging medyo pangit ang ekspresyon ni elder ko. Mula sa mga salita ng Pavilion Master, wala kang balak na ibigay siya. Malamig na sabi ni elder ko. Nang marinig ito ng master ng pavilion, sinabi niya na may mahinang ngiti, hindi pa alam ng ating medicine god pavilion kung ano ang ibig sabihin ng ibigay ang isang tao. Agad na nagalit si elder ko. Hinampis niya ang mesa at tumayo. Galit niyang pinandilatan ang pavilion master at sinabing, mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung protektahan mo ang Chinyu hanggang kamatayan, hindi mo lang ako masasaktan, kundi ang buong sekta ng Saint Confucian. Tinulyapan ng Pavilion Master si elder ko at sinabing walang pakialam, hayaan mo ang iyong sect master na sabihin ito sa akin. Hindi ka kwalipikado. Kabanata 476, Pavilion Master vs Elder ko. Ang mga mag-aaral ni elder ko ay biglang nagsikip, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sobrang pangit. Tinitigan niya ang Pavilion Master, at napuno ng galit ang dibdib niya. Alam ni elder ko na ang Medicine God Pavilion's Pavilion Master ay hindi madaling kausapin, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakawalang galang. Are you going against my Saint Confucian School? Malamig na sabi ni elder ko.
Tinulyapan ng Pavilion Master si kuya ko at walang pakialam na sinabi, sa tingin mo ba ay ang sekta ng Saint Confucianism ang numero unong sekta sa mundo? Ikaw. Galit na galit si elder ko na halos samukha siya ng dugo. Ang sekta ng Saint Confucianism ay talagang hindi ang numero unong sekta sa mundo, ngunit sa Hilaga, halos walang nang ahas na pukawin ito. Ang mga bakas ng pagpatay na layunin ay lumabas mula sa katawan ni elder ko, at isang nakakatakot na presyon ang kumalat sa sandaling ito. Bakit? Gusto mo bang lumipat sa may Divine Alchemist Pavilion? Pinaikit ng master ng pavilion ang kanyang mga mata. Malakas na sumigaw si elder ko, gusto kong makita kung ano ang kakaiba sa Divine Alchemist Pavilion. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang palad ni elder ko ay natatakpan ng liwanag habang hinahampas niya ang kanyang palad patungo sa Pavilion Master. Hindi nataranta ang Pavilion Master. Itinaas niya ang kanyang malajade na kamay at bahagyang tinanggap ang pag-atake. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa bulwagan. Nakita si elder ko na umatras ng ilang hakbang bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Poo! Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Sino ka sa palagay mo para pumunta sa aking banal na Alchemist Pavilion para humingi ng isang tao? Ang aura sa katawan ng master ng pavilion ay naging sobrang lamig. Maging ang temperatura sa silid ay bumaba ng ilang degrees. Ang ekspresyon ni elder ko ay sobrang pangit. Bagamat saglit lang ang palitan ng suntok, kitang-kita ang agwat ng dalawa. Mabuti, mabuti. Kumapang si elder ko mula sa lupa. Babalik ako at magsusumbong sa sect master ngayon. Walang ekspresyong sinabi ng Pavilion Master, paalisin mo ang bisita. Mabilis na sumulong ang ilang mga elder na nagpapatupad ng batas, na nanlilisik sa matandang ko na may mapag-imbot na mga mata. Kahit na si elder ko ay nakaramdam ng galit sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na sumiklab. Malamig siyang ngumuso at tumalikod na para umalis. Pagkatapos maglakad palabas ng Medicine God Pavilion, si elder ko ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo. Elder ko? Ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ng alagad ng paaralang Saint Confucian. Pinunasan ni elder ko ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi, ang gamot na Pavilion Master ng God Pavilion. Bumubuhay sa kanyang reputasyon. Elder ko, mas mabuting sabihin ang bagay na ito sa sect master at hayaan siyang makipag-ayos. Sabi ng katabi niya. Malamig na sinabi ni elder ko, kahit na gustong takpan ng gamot na God Pavilion ang ilalim nito, kailangan nitong tingnan kung kaya nitong takpan ang ilalim nito. Aalis na si kuya ko, bigla siyang nakaramdam ng ilang kakaibang aura na papalapit sa kanya mula sa panloob na chi. Oh! Nang maramdaman ang ilang makapangyarihang aura na ito, agad na nagsalubong ang mga kilay ni kuya ko. Elder ko? Ano ang mali? Nagmamadaling tanong ng katabi niya. Pinaikit ni elder ko ang kanyang mga mata at sinabing may malamig na ngiti, marahil ay wala na tayong kailangang gawin. Nandito ang mga tao mula sa angkan ng Hong. Uwi, sa loob ng Divine Alchemist Pavilion. Si Chinyu ay nakaupo sa tirahan ng kanyang nakatatanda, nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi niya alam kung paano nag-uusap ang Pavilion Master at si elder ko. Kung idinawit niya ang buong Divine Alchemist Pavilion, siya ay magiging isang makasalanan. Elder Chin, ito ang hapunan na hiniling ng Pavilion Master na ihanda namin para sa iyo. Sa sandaling ito, dalawang apprentice alchemist ang tumingkayad at pumasok. Si Chinyu ay nagmamadaling bumangon at nag-aalalang nagtanong, kumusta ang Pavilion Master? Nagkatinginan ang dalawang apprentice alchemist at sinabing, nagpapahinga ang Pavilion Master sa itaas. Elder Chin, ano ang problema? Natigilan si Chinyu. Pansamantala niyang tanong, Pavilion Master, nasugatan ba siya? PFFT. Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang dalawang apprentice alchemist. Habang inilalagay nila ang mga pinggan sa mesa, sinabi nila, pagkatapos ng mahabang paglilingkod sa Pavilion Master, hindi ko pa siya nakitang nasugatan. Elder Chin, kailangan mong magmadali at kumain ng iyong hapunan. Huminga ng malalim si Chinyu at tumango, mabuti iyan, mabuti iyon. Hindi kailanman naging malinaw si Chinyu tungkol sa lakas ng Pavilion Master.
Ngayong nakatungtong na siya sa rurok ng Great Grandmaster Realm, ang mga kaaway na sumunod sa kanya ay lumalakas at lumalakas. Si Chinyu ay walang gaanong tiwala sa kanyang sarili. Matapos maubos ang pagkain, tinapik ni Chinyu ang kanyang tiyan bilang kasiyahan. Tumingin siya sa direksyon ng bodega na may bakas ng excitement sa kanyang mga mata. Elder Chin, kumusta ka na? Sa sandaling ito, ang ikalimang matanda ay pumasok mula sa labas. Nang makita ang ikalimang elder, nagmamadaling tumayo si Chinyu at magalang na sinabi, pagbati, ikalimang elder. Pabirong sinabi ng ikalimang elder, ngayong mas mataas ang posisyon mo sa akin, ako dapat ang bumati sa iyo. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabi, ikalimang elder, mangyaring huwag mo akong kulitin. Tumawa ng malakas ang ikalimang elder, at pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, bumaba na tayo sa negosyo. Chinyu, dumating na ang mga tao mula sa Hongyi sect. So fast. Biglang tumayo si Chinyu, puno ng pag-aalala ang mukha niya. 10 half-step martial marquises. Kumunat ang noo ni Chinyu. Tumango ang ikalimang elder at nagsabi, oo, nasa paligid sila ngayon ng Divine Alchemist Pavilion. Ang pag-aalala sa mukha ni Chinyu ay naging mas matindi. Iyon ay 10 half-step martial marquises. Gaano man kalakas ang Pavilion Master, makatiis ba siya ng 10 half-step martial marquises? Mukhang kailangan kong humakbang sa kalahating hakbang na martial marquis realm sa lalong madaling panahon. Agad na nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Chinyu. Kung hindi sila magkasundo, sino sa buong Divine Alchemist Pavilion ang makakatulong sa Pavilion Master? Hanggat siya ay tumuntong sa kalahating hakbang na martial marquis realm, ang 10 kalahating hakbang na martial marquis ay hindi dapat banggitin. Huwag kang masyadong mag-alala. Kinawian ni Fifth Elder ang kanyang kamay at sinabi, tutulungan ka ng Pavilion Master na mag-isip ng paraan. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ang pumasok sa kalahating hakbang na martial marquis realm sa lalong madaling panahon. Tumango si Chinyu at sinabing, alam ko. Naghihintay ako ng paunawa ng Pavilion Master. Let's go. Nakangiting sabi ni Fifth Elder. Natigilan si Chinyu at sinabing, saan tayo pupunta? Nakangiting sabi ng Fifth Elder, naghihintay sa iyo ang Pavilion Master sa pasukan ng bodega. Nang marinig iyon, naiinip na sinabi ni Chinyu, kung gayon, bilasan natin at umalis. Lumabas silang dalawa sa tirahan ng Elder at nagtungo sa pinakamisteryosong bodega ng Divine Alchemist Pavilion. Sa pasukan, nakatayo ang Pavilion Master, tahimik na naghihintay. Lord Pavilion Master. Lumakad pasulong ang Fifth Elder at bahagyang yumoko. Tumango ang Pavilion Master at pagkatapos ay tumingin kay Chinyu. Chinyu? Maaari ka lamang manatili sa loob ng higit sa 1 buwan, sabi ng Pavilion Master. Masiglang tumango si Chinyu at sinabing, sapat na ang 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, hindi alintana kung nakapasok ka sa kalahating hakbang na martial marquis realm o hindi, kailangan mong lumabas ka agad. Naiintindihan mo ba? Sabi ng Pavilion Master. Oo, Pavilion Master. Yumuko si Chinyu at sinabi. Pumasok ka. Dahan daw ang itinaas ng Pavilion Master ang kanyang palad, at dahan daw ang bumukas ang pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang alon ng panggamot na halimuyak ang dam-aloy. Huminga ng malalim si Chinyu, at pagkatapos ay pumasok si Strode sa bodega. Dahan daw ang sumara ang pinto ng bodega. Ang Pavilion Master ay marahang iniunat muli ang kanyang palad, at isang alon ng liwanag ang bumagsak sa pinto. Ito ay isang ipinagbabawal na kapangyarihan. Hanggat hindi nakakuha ng permiso ng Pavilion Master, walang sino man ang pinapayagang pumasok. Ito ay ang parehong paraan bilang Shateng noon. Ang pagkakaiba lang ay ang pamamaraan ng Master ng Pavilion ay mas makinang. Pavilion Master. Pagkatapos pumasok ni Chinyu, ang ikalimang Elder ay tumingin sa Pavilion Master. Bahagyang tumango ang Pavilion Master at sinabing, tara na at salubungin natin sila. Sumimangot ang ikalimang Elder at sinabing, iyan ay 10 half-step martial marquises. Kailangan ba nating ipaalam sa mga nakatatanda sa pagpapatupad ng batas? Hindi na kailangan. Ikinaway ng Pavilion Master ang kanyang kamay. Kabanata 477, Pagpasok sa bodega.
Dahil doon, lumabas ang Pavilion Master sa Medicine God Pavilion. Bagaman nag-aalala ang ikalimang matanda, mayroon siyang puso ngunit hindi ang lakas. Nakatingin lang siya sa gilid. Sa pasukan ng Medicine God Pavilion, mayroong isang napakalawak na kalye. Sa sandaling ito, walang tao sa magkabilang gilid ng kalye. Tanging kaluskos lamang ng banayad na simoy ng hangin. Tumayo ang Pavilion Master sa malamig na kalye at mahinang nagsabi, "Nandito ka na. Lumabas ka." Natahimik si Darkness. Wala pang kalahating segundo, ilang figure ang lumukso mula sa kadiliman. 10 half-step martial marquises ang nakapalibot sa Pavilion Master. Ang kanilang panloob na chi ay malupit, at isang nakakatakot na presyon ang napuno sa buong kalye. Halata na gusto nilang ipakita sa Pavilion Master ang kanilang lakas. Pinaplano mo bang palibutan at lipulin ang aking gamot na God Pavilion? Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay biglang pumutok. Ang banggaan ng ilang panloob na chi ay agad na naging sanhi ng marahas na pagdagandong ng hangin. Pavilion Master, mali ang pagkakaintindi mo. Pinawi ng 10 half-step martial marquises ang kanilang panloob na chi. Ang nangunguna sa grupo ay isang Aquiline Nose. Ang Aquiline Nose ay humakbang pasulong at sinabing may mahinang ngiti, "Matagal ko nang narinig na ang Divine Alchemist Pavilion Master ng Fire Country ay walang kapantay sa mundo." Sa nakikita niya ngayon, talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Walang ekspresyong sinabi ng Pavilion Master, hindi na kailangang magsabi ng ganoong magalang na mga salita. Bahagyang yumuko ang baluktot na ilong at pagkatapos ay sinabing walang pakialam, "Pavilion Master, alam kong gusto mong protektahan si Qin Yu, ngunit determinado rin ang aking Hong Clan na makuha si Qin Yu. Alam ko na ang inyong Divine Alchemist Pavilion ay makapangyarihan at may mataas na katayuan sa bansang nasusunog, ngunit itong si Qin Yu ay labis akong binubuli at wala akong pagpipilian kundi ang maghayganti." Bahagyang kumunot ang parang willow ng Pavilion Master. Itinaas niya ang baluktot na ilong sa kanyang harapan at sinabing, "Huwag kang magsalita ng kalokohan." Nang marinig iyon ng Aquiline Nose ay agad siyang humagalpak ng tawa. "Sige, mangyaring ibigay si Qin Yu, Pavilion Master." Walang pakialam na sabi ng Aquiline Nose. "Isa pang gustong ibigay siya ng aking banal na Alchemist Pavilion." Umiling ang Pavilion Master. Tinulyapan niya ang matangos na ilong at sinabi, "Naniniwala ba kayo na sa isang tawag lang mula sa akin, mapipigilan ko kayong lahat na umalis sa bansang apoy?" Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang mukha ng lahat. Unti-unting naging pangit ang ekspresyon ng Aquiline Nose. "Pavilion Master, hindi namin intensyon na saktan ka. Ang paglalakbay na ito ay napagpasyahan lamang ng mga nakatataas. Kung hindi natin makumplito ang misyon, hindi na tayo makakabalik." Malamig na sabi ng Aquiline Nose. "Sana hindi tayo pahirapan ng Pavilion Master." Sinabi ng Pavilion Master na may mahinang ngiti, "Sige, makalipas ang 1 buwan, mapapaalis ko si Qin Yu sa Divine Alchemist Pavilion. Sa oras na iyon, kahit anong gusto ninyo, hindi ako makikialam." Nang marinig iyon ng baluktot na ilong, kumunot ang noo niya at nagtanong, "Totoo ba ang sinabi ng Pavilion Master? Hindi naman pwedeng delaying tactic, di ba? Tama na yan. Kung ipagbibigay alam mo sa mga opisyal ng bansang sunog, tayo ay nasa matinding problema." Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, "Kung lahat kayo ay hindi naniniwala sa akin, mangyaring magpatuloy." Pagkasabi nun, tumalikod na ang Pavilion Master para umalis. Mabilis na pinigilan ng Aquiline Nose ang Pavilion Master. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Sige, naniniwala ako na ang Pavilion Master ay isang tao sa kanyang salita. Pero, paano kung magbago ang isip ng Pavilion Master sa oras na iyon?" Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, "Pagkalipas ng 1 buwan, kung hindi umalis si Qin Yu sa Divine Alchemist Pavilion, pupunta ako at haharap sa iyo sa ngalan niya." Halatang halata ang intensyon ng kanyang mga sinabi. Kung hindi umalis si Qin Yu sa Divine Alchemist Pavilion sa loob ng 1 buwan, hahayaan niya si Hong Yaiman na kumilos sa kanya. Ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ay napakatokso rin kay Hong Yaiman. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay walang kapantay sa mundo. Alright.
Ikinulong ng Aqualine Nose ang kanyang mga kamay. Tapos maghihintay tayo dito. Kung hindi namin siya makikita sa loob ng isang buwan, huwag mo kaming sisihin kung bakit siya nasaktan. Walang sinabi ang Pavilion Master at tumalikod para bumalik sa Divine Alchemist Pavilion. Uwi. Sa sandaling ito, sinusukat ni Chinyu ang bodega ng Divine Alchemist Pavilion. Sa malaking bodega, hindi mabilang na mga halamang gamot ang itinanam. Ang mga damong ito ay lumalaki sa bilis na nakikita ng mata. Ang kanilang bilis ay mas mabilis kaysa sa inaakala ng isa. Ang walang katapusang dami ng chi, espiritual na enerhiya ay umaatake sa mukha ng isang tao. Ang alon ng chi, espiritual na enerhiya na ito ay nagpaginhawa sa buong katawan ng isang tao at kumukulo ang kanilang dugo. Dahil din sa pagkakaroon ng bodega na ito kaya nakaya ng Divine Alchemist Pavilion na tumayo ng matagal. Ang bodega na ito ay may walang katapusang halaga ng chi, espiritual na enerhiya. Nagtatago rin kaya ito ng ilang kayamanan. Biglang nagkaroon ng ideya si Chinyu, at ang kanyang mga mata ay hindi namamalayan na tumingin sa lupa. Ang isang ordinaryong spirit gathering formation ay tiyak na hindi makakapagbigay ng napakaraming chi, espiritual na enerhiya. Kahit na ang lahat ng chi, espiritual na enerhiya sa bayan ng Qinghe ay natipon dito, hindi magkakaroon ng labis na chi, espiritual na enerhiya. Dapat may nakatagong kayamanan dito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ito rin ang Divine Alchemist Pavilion. Kung hindi, siguradong aagawin ito ng iba. Mabuti pang magmadali ako at magbungkal. Sa loob ng isang buwan, dapat na akong makapasok sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Inilabas niya ang 3 puridad na sinaunang puno at naghanap ng mauupuan. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang boring cultivation. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang binata na nakaupo sa gitna ng isang tumpok ng malalagaong at luntiang halaman. Sa itaas ng kanyang ulo, mayroong isang maliit na puno ng esmeralda. Ang nakapalibot na chi, espiritual na enerhiya ay bumuo ng maliit na puyo ng tubig sa paligid ng Chinyu. At sinisipsip ng katawan ni Chinyu ang chi, espiritual na enerhiya na parang gutom. Uwi. Makalipas ang 3 araw. Ano sa mundo ang ginagawa ng mga tao sa sekta ng Hongyi? Si Elder Ku, na hindi umalis, ay hindi maiwasang magmura sa kanyang puso. 3 araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin sila kumikilos. Elder Ku? Ito ang pavilion ng Divine Alchemist, at ang Hongyi sect ay isang organisasyon na na-blacklist. Hindi sila dapat maglakas loob na gumawa ng hakbang laban sa Divine Alchemist Pavilion sa napakagandang paraan, sabi ng katabi niya. Tama, Elder Ku? Bakit hindi? Pumalik tayo at tanungin ang Sect Master. Walang sinabi si Elder Ku, ngunit sa kanyang puso, sinangayunan niya ang mungkahing ito. Tumayo kayong dalawa. Ang iba sa inyo, sundan ninyo ako pabalik sa sekta ng Saint Confucian, sabi ni Elder Ku. Oo. Hindi na nagtagal si Elder Ku at agad na bumalik sa sekta ng Saint Confucian. Ang sekta ng Saint Confucian ay may bukal ng espiritu. Ang espiritong bukal na ito ay maaari ding magbigay ng walang katapusang supply ng mga mapagkukunan. Kung ang garing ng isang malaking sekta ay tatayo, kailangan nilang magkaroon ng sapat na mapagkukunan. Mayroong kahit na maraming mga sekta na umaasa sa isang solong langit at lupa na mapagkukunan upang magtatag ng kanilang sariling mga sekta. Sa sandaling ito, isang binata ang nakaupo na naka-cross-leg malapit sa spirit spring na ito. Hindi pa rin mangyayari. Idinilat ng binata ang kanyang mga mata, at bakas ng inis ang bumungad sa kanyang mukha. Ang pagnanais na pumasok sa Martial Marquee Realm ay hindi ganoon ka-simple, ang namamaos na boses na iyon sa kanyang isipan. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Teng. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mukha ni Hiteng. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at galit na sinabi, kung hindi ako aakyat sa Martial Marquee Realm, paano ko papatayin ang Chinyu na iyon? Siya, si Chinyu, ay nagpahirap sa akin ng matinding kahihiyan. Ngayon, ako, ang numero 1 tao sa gitnang kapatagan, ay naging biro. Kung hindi ko siya papatayin, hinding-hindi ko magagawang palitan ang mga pangyayari.
Ang nakakabaliw na dagandong ni Hiteng ay nakakabigla sa bingit ng pagbagsak. Simple, basta ibigay mo sa akin ang katawan mo, kaya ko siyang patayin. Muling tumunog ang paos na boses na iyon. Kabanata 478, St. Confucian School vs Medicine God Pavilion. Nang marinig niya ito, hindi niya napigil ang sabihin ng malamig, huwag mo nang isipin iyon. Kung gayon hinding-hindi ka magiging katapat ni Qin Yu. Hihihi, ang paos na boses na iyon ay may bahid ng panunuya. Agad na nagliliyab sa galit si Hiteng. Pilit siyang tumayo at malamig na sinabi, bullshit. Maaga o huli, papatayin ko si Qin Yu gamit ang sarili kong mga kamay. Patayin si Qin Yu gamit ang sarili kong mga kamay. Kapag siya ay tumungtong sa kalahating hakbang na martial marquee realm, mas hindi ka makakapantay sa kanya. Naikuyom ni Hiteng ang kanyang mga kamao at nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Kahit ayaw niyang maniwala, iyon ang totoo. Sa sandaling tumuntong si Qin Yu sa kalahating hakbang na martial marquee realm, wala na siyang pagkakataong magsalita pa. Nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang puso. Uwid, mabilis na bumalik si Elder Ko sa paaralan ng St. Confucian. Sa kaibuturan ng sekta ng St. Confucian, mayroong isang bilya sa isang malalim na patio. Ang istruktura ng bilya ay lubhang katangi-tangi. Hindi lamang mga modernong gusali ang naroon, ngunit mayroon ding sinaunang ginintuan na bulwagan. Mabilis na nakarating si Elder Ko sa bilya. Sa isang plop, lumuhad siya sa pintuan at ginamit ang kanyang panloob na lakas para sumigaw, hinihiling ni Kuo na makita ang sect master. Lumakas ang boses niya at sumugod sa kailaliman ng bilya. Ilang sandali pa ay dahan-daang bumukas ang pinto ngunit walang tao. Si Elder Ko ay nagmamadaling bumangon at mabilis na pumasok. Pagdating niya sa Golden Hall, isang boses ang nagmula sa dilim. Magsalita ka, anong problema? Nang marinig ang boses na ito, nagmamadaling sinabi ni Elder Ko, Sect Master, masyadong mayabang ang Divine Alchemist Pavilion Master na iyon. Hindi niya sineseryoso ang ating paaralang St. Confucian. Pagkatapos noon, dinagdagan ni Elder Ko ng panggatong ang apoy at sinabi sa Sect Master ang lahat ng nangyari. Natahimik ang Great Hall, ngunit hindi sumagot ang Sect Master. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ang Sect Master, ang Medicine God Pavilion ay napakaraming koneksyon. Kung gusto natin siyang hawakan, hindi ito isang bagay na magagawa ng ating sekta ng St. Confucian. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elder Ko. Kahit na ang sekta ng St. Confucian ay hindi magawa ito. Kung gayon sino pa sa mundong ito ang maaaring humipo sa Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Nang si Elder Ko ay nawalan ng pag-asa, biglang binago ng Sect Master ang paksa at malamig na sinabi, ngunit ang Medicine God Pavilion ay binubuli ang ating Sage Confucian School. Tiyak na hindi lalamunan ng ating pantas na paaralang Confucian ang kahihiyang ito. Agad na tuwang-tuwa si Elder Ko at nagmamadaling sinabi, tama. Sect Master, dapat tayong mag-isip ng paraan para maturuan ng leksyon itong gamot na God Pavilion. Sinabi ng Sect Master sa malalim na boses, bukas, pupunta ako sa Jingdo at tatalakayin ang bagay na ito sa pamilya yan. Good. Good. Mabilis na tumango si Elder Ko. Pagkaalis sa bilya na ito, hindi napigilan ni Kuya Ko na tumawa ng malamig. Moldite na babae, maghintay ka lang. Marahas na sabi ni Elder Ko. Kapag nahuli ka ng Sect Master, panoorin kung paano kita haharapin. Hindi napigilan ni Elder Ko na magsalita ng may masamang tingin. Lumitaw sa kanyang isipan ang walang katulad na magandang figure ng Pavilion Master, at hindi niya maiwasang malunok ang kanyang laway. Uwid, ang Divine Alchemist Pavilion ay ganap na tahimik. Bagamat ang Divine Alchemist Pavilion ay mayroon pa ring stock ng mga halamang gamot, walang mga bagong halamang gamot na maibibigay, ilang sandali na lamang bago sila maubusan. Panginoong Pavilion Master, ang aming mga halamang gamot ay tatagal lamang ng kalahating buwan. Tumayo ang medicine boy sa gilid ng Pavilion Master at mahinang sinabi. Walang kahit katiting na ekspresyon ang malamig na mukha ng Pavilion Master. Tumingin siya sa malayo at tahimik na sinabi, got it. Ang natitirang kalahating buwan ay holiday. Yes, Lord Pavilion Master. Mabilis na tumango ang medicine boy.
Ito ang unang malakihang holiday sa kasaysayan ng Divine Medicine Pavilion. Bagamat halos libre ang mga dating master ng gamot, hindi kailanman nagkaroon ng pampublikong holiday ang Divine Medicine Pavilion. Hindi nagtagal, kumalat ang balitang ito sa buong Divine Medicine Pavilion, at hindi maiwasan ng lahat na talakayin ito. Chinyu, hindi mo dapat bigwan ng pag-asa ng lahat, bumantong hininga ang ikalimang elder sa mahinang boses. Uwid, may club sa Jingdo. Ang club na ito ay sama-samang pinondohan ng ilang mga aristokratikong pamilya. Ang club ay hindi bukas sa publiko at tumanggap lamang ng mga panauhin mula sa iba't ibang maharlikang pamilya. Sa araw na ito, nagtipon dito sina Yan Sihai, Han Meng, at Zia mula sa Jingdo Martial Arts Association. Bukod sa kanila, may isang matandang lalaki din na nakasuot ng puti. Bagamat ang ulo ng matanda ay puno ng puting buhok, siya ay puno ng lakas at hindi nagpatalo sa mga kabataan. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang sect master ng Sage Confucian School, si Gu Kanghai. Anong negosyo ang mayroon ka sa amin? Casual na sabi ni Yan Sihai habang hinihit-hit niya ang kanyang tabako. Tahimik na sinabi ni Gu Kanghai, Director Yan, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para talakayin sa iyo ang tungkol sa Divine Alchemist Pavilion. Divine Alchemist Pavilion. Naging malamig ang ekspresyon ni Yan Sihai at hindi niya maiwasang mapasanggal. Ang mayabang na ugali ng Pavilion Master ng gamot na God Pavilion ay hindi sinasadyang lumabas sa kanyang isipan. Nagpatuloy si Gu Kanghai, ang Medicine God Pavilion ay napaka-arrogant na ngayon na wala itong hangganan. Hindi ito naglalagay sa amin sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon, ikinwento niya ang nangyari sa iilan sa kanila. Tech Master Gu, itong Medicine God Pavilion ay hindi maaaring hawakan. Maraming katawan ng tao ang umaasa sa kanilang mga Panginoon ng gamot. Hindi napigilan ni Han Meng na sumimangot habang sinasabi. Bahagyang tumango si Gu Kanghai at sinabing, ito ay dahil dito kaya ako pumunta para makipag-usap sa inyo. Bahagyang bumantong hininga si Yan Sihai at sinabing, ano ang hindi mahipo? Medicine God Pavilion lang ito. Hindi naman sa walang makakapalit. President Yan, mali ang iyong mga salita. Umiling si Zia Hang, na nasa gilid. Mahina niyang sinabi, ang galing ng pavilion ng gamot ng God Pavilion ay walang kapantay sa mundo. At least ngayon, parang walang makakapalit sa kanya. Bukod dito, kasali rin tayo sa relasyon niya. Itinuro ni Zia Hang ang kisame. Walang gaanong tao na may mas mataas na katayuan kaysa sa kanila. Ang ilang mga tao na naruroon ay natural na naiintindihan. Matanda Zia, bakit ka nag-iingat? Gumisi si Yan Sihai. Bilang isang alchemist, kailangan mo lang gamutin ang sakit at pinuhin ang mga table tasks. Bakit palagi kang nakikisali sa ibang bagay? Maaari nating turuan ng leksyon ang Divine Alchemist Pavilion. At most, we can just spare her life. Malinaw na si Yan Sihai ang pinakamatapang sa mga taong ito. Tungkol naman sa Divine Alchemist Pavilion, matagal nang kinasusuklaman ito ni Yan Sihai. Natahimik sandali si Zia Hang at sinabing, hayaan mo akong bumalik at talakayin ang bagay na ito sa aking superior. Discuss my ass. Tumayo si Yan Sihai at sinabi. Nilinggan niya si Gu Kanghai at sinabing, Gu Kanghai, iniuutos ko sa iyo na agad na dalhin ang mga tao para salakayin ang gamot na God Pavilion at turuan sila ng leksyon. Si Gu Kanghai ay awkward na tumingin sa iba. Naiinip na sinabi ni Yan Sihai, tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnan. Tandaan, hulihin ang babaeng iyon, ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ng buhay. Nang marinig iyon, nagmamadaling tumayo si Gu Kanghai at sinabing, sige, naiintindihan ko. Pagkatapos umalis dito, bumalik si Gu Kanghai sa sekta ng Saint Confucian. Sa parehong araw, ang sekta ng Saint Confucian ay pampublikong naglabas ng hamon sa Martial Arts Forum. Pinubuli ni Chinyu ang sekta ng Saint Confucian, pinatay ang mga disipulo ng sekta ng Saint Confucian, at sinira ang pinakamataas na kayamanan ng ating sekta. Dapat patayin ang puso niya. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ibigay ng gamot na God Pavilion si Chinyu, ang sekta ng Saint Confucian ay gagamit ng mapuwersang pamamaraan laban sa gamot na God Pavilion.
Kabanata 479, ang pag-atake ng Sage Confucian School. Nang mailabas ang balitang ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong martial arts forum. Ang isa ay ang Divine Alchemist Pavilion, na may pambihirang katayuan, habang ang isa ay ang pinakamalaking sekta sa Hilagang Rehiyon. Ang dalawang malalaking paksayo na ito ay talagang nagkaroon ng direktang salungatan. Ito marahil ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Anong mahirap na taon? Lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang nakalipas na ilang dekada ay malamang na hindi kasing kaganapan ng taong ito. Ang paaralan ng Saint Confucian ay talagang gumawa ng hakbang laban sa gamot na God Pavilion. Ayon sa pagkakaalam ko, hanggat ang Medicine God Pavilion ay idiniin ang kanyang braso, tiyak na maraming tao ang darating upang suportahan ito, sabi ng isang tao. Tama, at ang mga koneksyon ng Medicine God Pavilion ay napakalakas. Kahit na ganoon ang kaso, ang paaralan ng Saint Confucian ay hindi rin masama. Sila ay mga buhay na nakaupo sa trono ni Marquis Wu. Nang sabihin ang mga salitang ito, agad na tumahimik ang lahat ng nag-uusap. Ang kahulugan ng isang martial marquis ay masyadong malaki. Walang handang hawakan ang kasawian ng isang martial marquis. Sa mundong ito, maliban sa mga modernong maiinit na armas, malamang na walang makakapigil sa isang martial marquis. Sa loob ng Medicine God Pavilion. Natural na alam ng Pavilion Master ang bagay na ito. Sa pagtingin sa sulat ng hamon na inisyo ng paaralan ng Saint Confucian sa kanyang telepono, bahagyang sumimangot ang Pavilion Master, na palaging kalmado ng tubig. Seksyon ng Saint Confucianism, ang Pavilion Master ay bumulong. Ang 8 matanda na nagpapatupad ng batas ay nakatayo lahat sa ibaba ng pavilion, na parang naghihintay sa utos ng Pavilion Master. Natahimik sandali ang Pavilion Master. Pagkatapos, humakbang siya sa lupa at marahang lumapag mula sa pavilion. Lord Pavilion Master. Sabay-sabay na sigaw ng mga matatanda. Natahimik ang Pavilion Master. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Walang nakakaalam kung anong uri ng desisyon ang gagawin ng Pavilion Master. Panginoong Pavilion Master, gagawin namin ang aming makakaya. Sigaw ng ilang matatandang tagapagpatupad ng batas. Magtitipon ako ng mga tao bukas. Maraming maharlikang pamilya ang may utang na loob sa ating banal na Alchemist Pavilion ng isang pabor. Naniniwala akong magbibigay sila ng kamay. Ang 8 matanda sa pagpapatupad ng batas ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang natakot. Gayunpaman, sa sandaling ito, umiling ang Pavilion Master. Tumingin siya sa mga elder na nagpapatupad ng batas at sinabing dahan-dahan, ipaalam sa kanila na simula ngayon, magkakaroon ng holiday ang Medicine God Pavilion. Ano? Ang mga matatandang tagapagpatupad ng batas ay agad na natigilan. Sa kritikal na sandali na ito, hindi lamang ang gamot na God Pavilion ay hindi nakakalap ng lakas ng tao, gusto pa nilang magkaroon ng holiday. Lord Pavilion Master, paano tayo magkakaroon ng holiday sa ganitong oras? Tama, paano kung umatake ang Sage Confucian School, paano natin ito haharapin? Ang Pavilion Master ay nagsabi sa isang malalim na boses, bilang mga alchemist, ang kanilang instinct ay upang pinuhin ang mga table tasks. Walang kwenta ang pananatili nila, madidagdagan lang ang mga nasawi. Ito ang katotohanan. Ang lakas ng mga alchemist ng Medicine God Pavilion ay natural na hindi maihahambing sa Sage Confucian School. Ay, naiintindihan ko. Bumantong hininga ang unang elder ng tagapagpatupad ng batas. Nang sila ay tatalikod na at aalis, biglang sinabi ng Pavilion Master, maaari kayong umalis sa ngayon. Agad namang natigilan ang 8 sa kanila. Aalis din tayo. Lumingon ang iilan sa kanila at natulala. Bahagyang tumango ang Pavilion Master at sinabing, oo. Lord Pavilion Master, ito. Bakit ito nangyayari? Tama na yan. Kung aalis tayo, ano ang mangyayari sa Medicine God Pavilion? Panginoong Pavilion Master, hindi dapat. Sinabi ng Pavilion Master sa malalim na boses, kung ang sekta ng Saint Confucianism ay nagpadala ng isang martial marquis, walang silbi na manatili ka. Kung half-step martial marquis lang, wala na silang magagawa. Kahit na iyon ang kaso, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang sekta ng Saint Confucianism.
Lord Pavilion Master, hindi mataas ang posibilidad ng sekta ng Saint Confucianism na magpadala ng Martial Marquee. Pagkatapos ng lahat, ang Martial Marquee ay hindi nagpakita sa loob ng maraming taon. Ang dakilang elder ng pagpapatupad ng batas ay yumuko at sinabi, "Magstay tayo. Hindi man tayo malakas, mapipigilan natin sila kahit sandali." Nang makita ang malalim na pagmamahal ng lahat, bahagyang kumunat ang noo ng Pavilion Master. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Sige, mananatili si Marquis Wu sa kalahating hakbang. Ang iba ay magkakaroon ng bakasyon." Pavilion Master, ako. Hindi na kailangang magsabi pa. Pinutol sila ng Pavilion Master. Nang makita ito, ang ilang mga elder na nagpapatupad ng batas ay walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Uwi, sa bodega. Si Chinyu ay sumisipsip ng chi, espiritual na enerhiya na para bang siya ay nauuhaw. Ang mga daloy ng chi, espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan. Habang ipinapaikot niya ang kanyang cultivation technique, ang kanyang dantian ay parang isang napakalalim na hukay. Sa itaas ng kanyang ulo, ang tatlong puridad na sinaunang puno ay nagniningning, na nagpapakalma sa kanyang isipan. Walang alam si Chinyu tungkol sa nangyayari sa labas ng mundo. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang dantian ni Chinyu ay tila walang katapusan. Hindi niya alam kung gaano karaming chi, espiritual na enerhiya ang naabsorb niya, ngunit wala pa ring mga palatandaan ng tagumpay. Sa oras na ito, ang labas ng mundo ay nagsimula ng gumalaw ng palihim. Ang bayan ng Qinghe, na noon pa man ay mapayapa, ay lihim na gumagalaw kamakailan. Natural na narinig ng mga mamamayan ng bayan ng Qinghe ang balitang ito. Damn it, kailan pa nagkaroon ng ganitong salungatan sa ating bayan ng Qinghe? Lahat ng ito ay dahil sa Chinyu na iyon. Baliw ang lalaking iyon. Kahit saan siya magpunta, may mga sakuna. Kailangan natin siyang itaboy palabas ng Qinghe Town. Sa loob ng ilang panahon, si Chinyu ay naging pantirya ng pambabatikos. Ngunit sa katotohanan, ang pagtatalo sa pagitan ng paaralan ng Saint Confucian at ng Divine Alchemist Pavilion ay walang kinalaman sa mga ordinaryong tao na tulad nila. Sa ilang araw na ito, ang karaniwang buhay na banal na Alchemist Pavilion ay medyo naging desyerto. At sa loob ng sekta ng Saint Confucian, nakatanggap ng utos si Elder Ko sa wakas. Tandaan, kunin ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion alive, malamig na sabi ni Go Kanghai. Si Elder Ko ay nagmamadaling tumayo at nagsabi, Sect Master, ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ay may pambihirang lakas. Paano kung magdala ako ng Martial Marquee weapon? Malamig na sumulyap si Go Kanghai kay Elder Ko at sinabi, sa tingin mo ba ang sandata ng Martial Marquee ay parang repolyo sa tabing daan? Mayroon kang 5 half-step Martial Marquises. Kung hindi mo kayang harapin ang isang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, huwag ka nang bumalik sa sekta ng Saint Confucian. May gustong sabihin pa si Elder Ko, ngunit hindi siya binigyan ni Go Kanghai ng pagkakataon. Tumalikod siya at umalis. Si Elder Ko, ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ay isang babae lamang. Takot ka ba sa kanya? Walang pakialam na sabi ng isang lalaki na nasa edad 40. Ang pangalan ng lalaking ito ay Shu Beigo. Isa siya sa mga kandidatong elder ng sekta ng Saint Confucian at isa ring half-step Martial Marquee. Noon, silang dalawa ay nag-agawan para sa posisyon ng elder, ngunit sa huli, pinili nila si Kuya Ko. Naging dahilan din ito ng awayan nilang dalawa. Tinulyapan siya ni Elder Ko at malamig na ngumuso, Shu Beigo, mas mabuting huwag mong maliitin ang babaeng ito. Ngumisi si Shu Beigo, ano, baka isa siyang Martial Marquee. Sa tingin mo ba ang isang Martial Marquee ay parang repolyo sa mga lansangan? Malamig na ngumuso si Elder Ko. Kung gayon ay iyon na, walang pakialam na sabi ni Shu Beigo. Hanggat hindi siya isang Martial Marquee, ano ang dapat katakutin? Hindi maiwasan ni Elder Ko na sumimangot. Mabagal niyang sinabi, bagaman pareho silang half-step Martial Marquises, ang lakas niya ay mas mataas kaysa sa akin. Ang nakaraang simpleng banggaan ay nagulat sa nakatatandang ko hanggang sa tuluyan na itong samuka ng dugo.
Kung talagang lalaban sila, ang 5 half-step martial marquises na ito ay maaaring hindi katugma ng Divine Alchemist Pavilion Master. Sa tingin ko natatakot ka. Malamig na ngumuso si Shu Bilyu. Kung hindi ka tugma sa kanya ay hindi nangangahulugan na hindi tayo tugma para sa kanya. Naging malamig ang ekspresyon ni Elder Ko habang nanunuya, nauna na kitang binalaan. Kapag natalo ka, huwag mong pagsisihan. Ngumisi si Shu Beixiang, kung natatakot ka, manatili ka. Pagkatapos ihagis ang mga salitang ito, ikinaway ni Shu Beixiang ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na." Para puksain ng Divine Alchemist Pavilion. Kabanata 480, 1-5. Nang makita ito, hindi napigilan ni Kuya Ko ang malamig na pagtawa. Brainless fool? Let's see how you end up. Malamig na ngumuso si Elder Ko, at pagkatapos ay sinundan ng malalaking hakbang. Ang Sage Scholarly Faction ay gumawa ng malaking kaguluhan at pumunta sa Medicine God Pavilion. Hindi nila itinago ang kanilang mga intensyon, na para bang gusto nilang gamitin ang gamot na God Pavilion upang maitatag ang kanilang lakas. Ang ganitong kaguluhan ay natural na kumalat ng napakabilis. Ang Sage Scholarly Faction ay gumawa ng hakbang. Ang balita ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. May mga tao pa nga na agad na nagmaneho patungo sa Qinghe Town. Uwi, sa Medicine God Pavilion. Nakababad ang Pavilion Master sa paliguan, hawak ang isang tasa ng itim na tsaa sa kanyang kamay. Sa panahong ito, ang iba't ibang matatanda ay nasa estado ng gulat. Ang Pavilion Master lang ang mukhang maayos, hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagbabago sa emosyon. Sa sandaling ito, nakuha ng matalas na Pavilion Master ang bakas ng panloob na chi. Nandito na. Isang hangarin ng pagpatay ang bumungad sa mahaba at singkit na mga mata ng Pavilion Master. Ibinaba niya ang itim na tsaa sa kanyang kamay at inabot ang kanyang palad. Isang mahabang damit ang bumagsak sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang Pavilion Master ay tumayo sa ibabaw ng pavilion at tumingin sa malayo na parang naghihintay sa kanila. Ang 5 kalahating hakbang na martial marquises ng Sage Scholarly Faction ay palapit ng palapit. 1 kilometro, 500 metro, 100 metro. Sa wakas, naramdaman din ng 2 elder na nagpapatupad ng batas ang panloob na chi na ito. Lord Pavilion Master. Tisiga na sana sila nang makita nila ang Pavilion Master na dahan-daang naglalakad. Panginoong Pavilion Master, sila. Naiintindihan ko. Pinutol ng Pavilion Master ang mga salita ng unang elder. Tumayo silang 3 sa plaza ng entrance ng Medicine God Pavilion at tahimik na naghintay. Swish swish swish. Hindi nagtagal, 5 figure ang dumapo sa gitna ng plaza. Ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi si Shu Bilyu. Nagsagupaan ang 2 puwersa sa sandaling ito. Napuno ng tensyon ang kapaligiran, na parang nagyelo kahit ang hangin. Pinalaki ni Shu Bilyu ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion at walang pakialam na sinasabi ng lahat na ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay isang top-notch beauty. Nakikita siya ngayon, talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Hindi pinansin ng Pavilion Master si Shu Bilyu. Sa halip ay dumapo ang kanyang tingin kay Kuya Ko. Elder Ko, mukhang hindi mo naintindihan ang sinabi ko noong nakaraan. Walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Ngumiti si Elder Ko at sinabi, Pavilion Master, narito ako sa utos ng Sect Master ng aking Saint Confucian School na magkrusada laban sa Medicine God Pavilion. Pinaikit ng Pavilion Master ang kanyang mga mata at ninisyan, ang iyong Sect Master ay hindi dumating mismo at nagpadala sa iyo ng isang bangkos ng basura kay Dai. Ang kanyang mga salita ay nagpaten sa kapaligiran. Si Shu Beiji, na hindi pinansin, ay mas galit na galit. Malamig niyang tiningnan ang Pavilion Master at sinabing, basura. Tinatawag mo kaming basura. Pareho tayong half-step martial marquises, anong karapatan mong maging mayabang sa harapan ko? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, magbayad para sa iyong sariling paglilinang at sumama ka sa amin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master. Pinalaki niya si Shu Bilyu sa kanyang harapan at sinabing walang pakialam, kaya isa ka pa ring walang kwenta na may init ng ulo. Ikaw.
Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, si Shu Bilyo ay ganap na nagalit. Ang panloob na chi ay lumabas mula sa kanyang buong katawan sa isang iglap. Ang mga agos ng malupit na aura ay namuo sa kanyang palad. Sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan. Galit na sigaw ni Shu Bilyo at pagkatapos ay biglang hinampas ang kanyang palad patungo sa Pavilion Master. Ang Pavilion Master ay hindi nataranta, at itinaas ang kanyang kamay upang salubungin ito ng direkta. Boom! Ang malaking banggaan ay halos mag-apoy sa hangin. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Shu Bilyo. Sa sumunod na segundo, direktang lumipad ang kanyang figure, at tumalsik ang isang subo ng dugo. Paano ito mangyayari? Bumagsak si Shu Bilyo sa lupa, ang kanyang maputlang mukha ay puno ng takot. Pareho silang half-step martial marquises, paanong napakalaki ng agwat ng dalawa. Hehe, may mga taong hindi na nagyayabang. Pangungutya ni elder ko sa gilid. Walang sinabi si Shu Biji. Sa sandaling ito, napagtanto niya na mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Pagkatapos, bumangon si Shu Biji sa lupa at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, malamig niyang sinabi, tulad ng inaasahan sa Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang sino man ang makakayanan ang krusada ng Holy Confucian School. Tiyak na magiging alabok ng kasaysayan ang Medicine God Pavilion. Ganun ba? Pagkatapos ay experience natin ito. The law enforcement elder strode forward. Gumisi si Shu Bilyo at sinabing may malamig na ngiti, huwag kang mag-alala, kami ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng paaralan ng Holy Confucian. Pupunta ako at hihingi ng reinforcements ngayon din. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Shu Billy at umalis. Tumigil ka dyan. Tinubukan siyang pigilan ng dalawang elder na nagpapatupad ng batas, ngunit naputol ang Pavilion Master sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Hayaan mo sila, walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Oo. Bagamat may pagdududa sa puso ang mga nakatatanda sa pagpapatupad ng batas, hindi na sila nagtanong pa. Matapos lumabas si Shu Billy at ang iba pa sa Divine Alchemist Pavilion, nakasimangot sila. Tumingin siya kay kuya ko at sinabing may malamig na mukha, mukhang tama ka. Minamaliit ko siya. Bumantong hininga si elder ko at sinabing may malamig na ngiti, nangako ka, ngunit hindi nagtagal, sinampal ka sa mukha. Sinampal ka sa harap ng maraming tao. Nakakahiya. Kinagat ni Shu Beiji ang kanyang mga ngipin at hindi nagsalita. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na hindi lamang nawawala ang iyong mukha, kundi pati na rin ang mukha ng sekta ng Saint Confucianism. Malamig na sabi ni elder ko. Alam ng lahat na ang ating sekta ng Saint Confucianism ay dumating upang salakayin ang Divine Alchemist Pavilion na may malaking kagalakan, ngunit sa huli, natalo tayo sa unang krusada. Gusto mo bang maging katatawanan ng ating sekta ng Saint Confucianism? Si Shu Beiji ay nababalisa din. Pinandilatan niya si kuya ko at sinabing, huwag mo akong lagyan ng label. Magsasalita na sana si elder ko nang may nagsabi sa kanya, sige, huwag kang magalit at mag-away kayo. Mag-isip tayo ng paraan. Pupunta ako at hahanapin ang sect master ngayon at humiling ng mga reinforcement. Kung hindi sapat ang 5 half-step martial marquises, magpadala ng 10. Kung hindi pa sapat ang 10, hilingin ang paglipat ng martial marquises. Pinunasan ni Shu Billy ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at bahagyang galit na sinabi. Pagkasabi nito, tumalikod si Shu Billy at umalis. Uwit. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay nasa closed-door cultivation pa rin. Wala siyang alam tungkol sa mga balita mula sa labas ng mundo. Ang buong bodega ay tila nakahiwalay, at wala siyang marinig. Marahil ay dahil masyado siyang naka-absorb ng qi, espiritual na enerhiya kaya ang dantian ni Qin Yu ay madilim na berde ang kulay. Ang ilan sa kanyang acupoints ay nagniningning. Ang lahat ng qi, espiritual na enerhiya ay dumadaloy sa kanyang mga meridian at umaatake sa kanyang acupoints. Ang noo ni Qin Yu ay natatakpan ng mga layer ng pawis. Kahit na sa kanyang mental cultivation method, si Qin Yu ay nahihirapan pa rin sa napakaraming qi, espiritual na enerhiya.
Sa sandaling ito, biglang lumabas ang itim na gas sa kanyang katawan. Ang itim na gas ay dumaan sa kanyang 7 butas at patuloy na bumulwak. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na ang kanyang katawan ay naging mas malinaw at nakaka-relax. Parang nalabas lahat ng latak at lason sa katawan niya sa isang iglap. Ang malastream na chi, espiritual na enerhiya ay biglang naging umaalo na dagat ng tubig. Swoosh! Biglang bumukas ang mga mata ni Chinyu, at 2 sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata.